Kaya nakikita natin dito sa Pilipinas, especially sa farm, with due respect, siguro may exception, na ano lang, inaatupag lang natin yung selfish interest natin. Di ba? Kasi pag inatupag natin yung interest ng mas nakakarami, itong mga batas na ito, hindi dapat bumasa. Hindi dapat bumasa ito. Kasi ito, salubat ito sa interest ng mga people. Kaya yun ang pangatlo, pag matalo po tayo, babalik na babalik, yung dictate ng Imperial Manila, pati mga political monsters na hindi ko na pangalaman yan, siguro yung naisip nyo, o naisip ko, ganoon din ang inisip nyo, pero hindi pwede tayo magsalita dito. Di ba? Para naman Then pangapat, kung matalo tayo, matalo tayo. Alam natin, nung wagunang Bangsamoro Transition Authority, yung BARM, marami hong nakikita natin ng mga development. Kahit saan na pupunta. Marami hong mga development project po. Pero pag natalo po tayo rito, yung mga mayayaman, yung due respect, wala akong sinasabi, wala akong pinapangalanan. Yung mga mayayaman, bahala nga yung mga maiskinan. Yung mga pobre, bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam eh. Di ba? Kasi pag hindi ma-regulate yung economy, pag hindi yan na-regulate, lalong maraming magiging pobre. Marami ang magiging mayaman, pero mas marami ang magiging pobre. So, ibig sabihin, yung mga mayayaman, dahil wala na po yung batas na sinusunod, with due respect, yung lagyan, hindi na nagtatakat yan, so lalong maghihirap ang taong bayan. Lalong yung mga mahirap. Kasi magsasabi na maliban sa ibon asa na aeroplano lilipat, siguro wala makapagsasabi sa iyo. Pero for the first time, di ba, na lumipad yung Taguluan at sa Kakapay, lumipad doon sa kabila, bypassing Marami City. Alam niyo, ang gusto namin, doon sa official position ng MLF, na ipinaglaban po namin, pero natalo tayo, kasi hindi na ho ang namamahala at namumuno sa parliament ng MLF. Minority na po tayo dyan. Di ba? Minority po tayo dyan. Ang gusto namin, huwag nang galawin ng lanaw. Kung ano ang maas 58, yun na. Ang gagawin lang doon, hatiin lang ng Marami City na dalawa. Kasi almost 300,000 ang Marami City. Bakit hindi hatiin? Cotabato City, more than 300,000 sa tulog distrito. Kaya kayo po, kasabihan sa English, you are disenfranchised in Marami City. Dapat 2 districts sa Marami City. So yun. Pero yung BAA 77, na-declare na unconstitutional, labag sa batas. Labag sa batas. Kasi ang napapalog sa BAA 77 na batas, klarong-klaro yung gerrymandering. Ano bang ibig sabihin ng gerrymandering? Ang gerrymandering ay ipinagsasama mo ang isang municipality, 2 municipality na hindi magkakabit, hindi magkadikit. So ipinagsama yung Kapay, Taguluan, inilipat yan, doon sa kabila, na nasa pagitan, Marami City. Kaya gerrymandering yan. Pero bakit ipinasa? Pinasa ng parliament yan. Kahit siguro karamihan dito sa atin, kahit na hindi abogado, alam na, bawal sa batas, bawal sa konstitusyon. Kaya nung magpunta sa Supreme Court, anong decision ng Supreme Court? Declare ang konstitusyon, labag sa batas. Di ba? Labag sa batas. So anong ginawa ng parliament? Dahil labag sa batas yan, maliban nun sa utos na magkaroon ng election, gumawa sila, nag-introduce ang majority sa parliament na bill na 415. Nabago kasi ang BAA 77 na batas, binago 415. So ano naman ang laman ng 415 na batas? Pareho. Halos lahat ibinalik ang provisions ng BAA 77. Hindi ko maintindihan. Bakit gano'n? So, ibig sabihin yan ay relate na doon sa unang tanong, pero explain ko mamaya, mayroong ba election sa 2026? Wala. So, sa tingin ko, ito ang isang dahilan na magiging ang sagot ay walang election sa 2026. Pero talakayin pa rin natin yan kasi isang aspeto lang yan. Okay, ang pangalawa,
ang electoral code, yung batas na kumukumpas doon sa conduct ng election. Dati-dati, bago ma-approve o ma-certify ang isang political party, dapat mayroong 10,000 na membro throughout the world. Pero binago nila doon sa batas na amendment, na instead na 10,000 ang pwedeng members ng isang political party, halimbawa United Bangsamoro Justice Party, 5,000 na lang, binawasan nila. Kasi ang nakita ko dyan, ang interpretation ko dyan, madaling hawakan ang isang parliament na walang majority po. Madaling hawakan yan. Kung sino gustong humawak, madaling hawakan ng parliament na watak-watak. Diba? Kaya binaba yung membro na pwede makakwalify ng isang political party. Ang pangalawa, doon sa political party, bago makakuha ng isang slot sa parliament, ay meron tinatawag na 4%. Ibig sabihin, pag 1 million ang boto sa isang party, bumoto sa mga party lahat, halimbawa, kung 1 million, 40% of that, 4% of that is 40,000. Entitled ka na. Entitled ka na sa isang slot sa parliament. Diba? Huwag ka nang pakinggan kasi maraming makamimbo sa parliament. Pero ang laro kasi, ang laro iba eh. Diba? So yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, kung mas maraming membro ng parliament hindi kasapi sa isang political party, madaling hawakan. Yung gustong humawak, dahil watak-watak na yan, so madaling hawakan yan. Ang pangatlo, binago nila yung 4.5% into 2.5%. Kung makakuha ang isang political party na 2.5% sa doon sa total votes na cast for political parties, entitled niya. Ibig sabihin, siguro mga 1 million, mga 25,000. Pwede na may slot na isa. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, yung budget po, yung GAAP. General Appropriation Act for the Bangsamoro, yung tinatawag na GAAP. Alam niyo, 114 billion yan. 114 billion yan. No? Pero, paano hinati po yung batas na yan, yung budget na yan po? Ang 42% nakalans po lahat yan sa office ng Chief Minister. Siyang bahala po doon, yung 40%. Ibig sabihin, yung 114,000 billion, kung paano yan siguro ng mga 50 billion na sa office ng Chief Minister yan. Hindi ko sinasabi na ikukurap yan, pero extraordinary na sitwasyon na yan. So ano lang hinati-hati ng mga ministries, yung 58% lang. About 55 or about 60 billion. So, ito mga naipasang mga batas, sa tingin ko hindi pangkaraniwan ito. Unusual. Parang irregular ito. And then, punta tayo dun sa pangalawang tanong. Magkaroon mga election? Ako hindi ko alam. Wallahu alam. Pero, saliksikin natin, i-analyze natin mabuti para magkaroon po tayo ng kung i-relate mo yan doon sa mga batas na naipasa, especially yung redistricting bill. Para bagang meron klarong-klaro na nakikita natin na everything is designed or is scripted to have the election in 2028. Kasi sila, pwede natin sabihin na yung BAA 77, yung bill na 415, sinadya talaga na lagyan ng mga virus para at the end of the day, hindi magkakaroon po ng election sa 2026. Kasi kahit na ngayon pinag-usapan ng mata sa Kongreso, September 2026, election sa House, yung version ng House, yung pa rin ang sa Senate, September 2026. Pero hindi pa rin natin alam kung mangyayari po yan. Bakit po?
Dahil hindi natin mapigilan ng bawat isa na pupunta sa Supreme Court, i-question ito. Pag kinwestiyon sa Supreme Court ito, ang lapas niyan ay ma-declare naman na ang constitutional, halimbawa, hindi lang yung 415, pati yung ipapasa ng Kongreso na batas, ma-declare na ang constitutional, so another delay na naman yan. Diba? Another delay naman yan. Kaya ako, ang paniniwala ko, while na ako sinusunod ko 100% buong-buo ko ang aking desisyon. Sinusuportan natin na dapat magkaroon na ng election na 2026 para matingnan natin kung sino ba talaga mananalo dyan. Di ba? Kasi kahit na appointed kami sa parliament at meron kaming legitimacy, pero mas matatag, mas malakas ang legitimacy namin pag appointed kami, pag elected po kami ng taong bayan. Kaysa appointed lang. Kasi pag ikaw appointed, kahit anong oras pwede kang tanggalin. Pwede kang tanggalin sa parliament. Kaya, meron tayong nakikita, hindi ko na mabagitin ng mga pangalan. Mismo membro ng MILF sa parliament. Sinungay yung decision ng Central Committee na itong iboto natin. Iboto natin. Dahil sa sinasabi nila, ako mismo nakausap ako, sabi niya, kailangan ko sumunod kung ano utos. Dahil baka tanggalin ako nito. Hindi na ako magsasabi ng pangalan. Natatakot sila. Natatakot yung iba dyan na pag suwayin yung nagustuhan ng sino ang may power dyan, halimbawa, yung power that way, ikaw nga sa English, ay baka matagal sa parliament. Kasi anytime, pwede mo tanggalin ng any member of parliament kasi appointed lang yan. Pero, pag ikaw ay elected ng taong bayan, hindi basta-basta matagal ka dyan, unless gumawa ka ng kasalanan na matindi, pwede ka matanggal. Pero yung ordinary lang ng mga ginagawa mo, halimbawa, may guarantee yan, hindi ko kayo matatanggal, hindi ko tayo matatanggal sa parliament. Kaya ang gusto natin, magkasubukan na tayo, mag-election na tayo, of course, kailangan natin manalo. Pero kasama sa election na hindi sa lahat ng panahon ay ikaw yung mananalo. Pero kasama yan doon sa tinatawag natin na dangers, piligroso. Pero kailangan din natin gumalaw ng gusto. So dahil dyan, ang panghuling po nito, kulang ang oras natin, at marami pang magsasalita. So yung pagkapanalo natin, nakadepende sa pagsisikap natin at depende yan sa tulong ng Allah. Tulong ng Allah. And then, ang pangatlo ito ang last issue. Ang answer dito, kailangan tayo manalo. Bakit? Kasi pag hindi tayo manalo sa election, ito ang nakikita ko na mangyayari sa atin. At mas nakakahalan niyan Allah. Pero ito ang aking pananaw. Pag natalo tayo, maraming consequences. Maraming hindi natin gusto na mangyari sa atin. Unang-una, yung halos lahat ng nakuha natin sa negotiation, sa struggle natin, sa jihad natin, mawawala yan sa atin. Mawawala yan sa atin. Ano bang sa autonomy? Sa farm, ano nakuha natin? Dalawa. Ang isa dyan, meron tayong authority binigay ng gobyerno ng Pilipinas through sa Bangsagur Organic Law. Diba? So meron tayong autonomy. Doon sa autonomy, meron tayong powers, political powers diyan, at meron tayong power over sa pera. Kasi yung black grant tayo ang nag-allocate yan. Hindi na kailangan sa Manila, hindi na kailangan sa Kongreso. Noong unang panahon ng ARM, lumiligaw pa tayo. Ang dami-dami pang insulto sa Kongreso. Saan mo dinala ito? Saan mo pinunta ito? Diba? Pero itong black grant, dito na tayo. Dito na mismo ang allocation ng pondo na yan. Kaya yung dalawa na yan, importante sa tayo ng namamahala kung paano natin gastusin yan. So, yung una, namawala sa atin, yung yes na peace process, mawala yan sa atin. Lalong-lalo na yung nagpapalakas sa atin, nagpapalakas sa autonomy, nagpapalakas sa Bangsagur people, para po yung kabuhayan natin dito, yung kalagayan po natin dito, magiging mas maganda, mas develop yung lugar po natin. So yun ang una. Pangalawa, yung mananatili yung pagdikta sa atin ng Imperial Manila.
Imperial Manila. Kahit na itong konting autonomy binigay sa atin, hindi pa sapat yan, hindi pa yan sagat sa pinirmahan natin comprehensive agreement ni Bangsamoro. Merong tao na nasa power na talagang ginigipit po tayo. So pag hindi ho tayo nanalo nito sa election na ito, yung tuloy-tuloy po yung dictator, yung dictate po, mano-mano na lang ang Malacanang. Kahit nalabag sa batas, yun pa rin ang gagawin nila, di ba? Hindi ko sinasabi ang presidente. I respect the president kasi ako po ang naniniwala ko, hindi ho masyado naintindihan ng presidente dahil hindi ho sapat ang information na binibigay sa presidente ng Pilipinas. Kaya pag hindi sapat po ang binibigay at yung sapat, hindi lang dapat sapat, kundi yung tamang information bibigay sa decision maker, magiging mali ang decision. Kaya ang paniniwala ko po, hindi ho sapat ang umaabot na dapat maintindihan at malaman ng presidente. Kaya ito ang nangyayari sa atin. Kaya tuloy-tuloy, kahit na ngayon po, ang debate man ngayon dalawa eh. Di ba na? Sinisikap natin na ang MLA buong buo. Hanggang ngayon at hanggang sisikapin natin na hindi talaga masira ang MLA. Pero meron din naman natin, alam din natin naman na kahit na ganun ang sinisikap natin, ang leadership ng MLF, pero may dalawang linya. Ang dalawang linya yan, ang linya ito ang sinusunod natin. Yung tinatawag na, pwede kong sabihin na, yung Siratul Mustaqim. Ano ba Siratul Mustaqim? Yung straight path. Daan ng Islam. Daan ng Islam. Jihad, autonomy, BUL. Yan ang daan ng daan. Kasi ang supervision ng presidente, general lang yan eh. Very general. Kung baka sa pamilya, ng anak niya, nakapangasawa, huwag mo masyadong pakialaman yung anak mo kasi di pamilya na yan eh. Ang tingnan mo na lang, hasta importante, hindi siya lumilihis sa tamang daan, so dapat pagsabihan din ng mga magulang. Ganyan ang autonomy. Kaya ang kinagamit sa Bangsamoro Organico ay general supervision na sinisigurado na ng Estado, sinisigurado na ng Presidente na yung mga batas ay kailangan ma-implement po sa tamang paraan. Yun po ang responsibility ng Presidente. Pero mayroon isang linya na kung anong dictate ng Malacanang, yun ang sinusunod. Kaya, ang klarong ebidensya yan, tingnan niyo mga batas na naipasa. Hindi ho yan sa interest ng Bangsamoro people, kundi sa interest ng yung hindi masyadong maraming tao. At saka yan po, yung mga batas na naipasa po ay design po yan for control. For control po. So ang pangatlo po, kung matatalo po tayo, ang mangyayari dito, babalik na babalik, kahit na ngayon nakikita na natin mga mukha nila. Yung tinatawag ni Zubiri na political monsters. Alam ba natin ang political monsters? Hindi ko patawag sa salita ng Maranao. Kasi sa kami, busaw. Kain ng tao. Di ba? Yan, monsters. Babalik na babalik, mabuti pa si Senator Zubiri kasi naintindihan niya yung nangyayari dito. Mas marami dito sa atin hindi naintindihan. O di kaya marami din na nagbibingi-bingihan. Kasi alam niyo, ito ang sinasabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him. O di kaya mga ulama kasi nabasa ko, hindi sigurado na hadith yan. But in either way, talagang magandang guideline sa atin na tapos na tayo doon sa maliit na jihad ang pinupuntahan natin, yung malaking jihad, ang jihad akbar, di ba? Yung sarili natin. Kaya nakikita natin dito sa Pilipinas, especially sa farm, with due respect, siguro may exception, na inaatupag lang natin yung selfish interest natin. Di ba? Kasi pag inatupag natin yung interest ng mas nakakarami, itong mga batas na ito, hindi dapat bumasa. Hindi dapat bumasa ito. Kasi ito, salubat ito sa interest ng Bangsamoro people. Kaya yun ang pangatlo, pag matalo po tayo, babalik na babalik, yung dictate ng Imperial Manila, pati mga
political monsters na hindi ko na pangalanan yan, siguro yung naisip nyo, o naisip ko, gano'n din ang inisip nyo. Pero hindi pwede tayo magsalita rito. Di ba? Para naman Tayo pwede madali magsalita. ang papagay. Then, pang-apat, kung matalo tayo. No? Matalo tayo. Alam natin, nung mabulang Bangsamoro Transition Authority, yung BARM, marami hong nakikita natin ng mga development. Kahit saan ka pupunta. Kahit saan ka pupunta. Diba? Marami hong mga development project po. Diba? Pero pag natalo po tayo rito, yung mga mayayaman, yung due respect, wala akong sinasabi, wala akong pinapangalanan. Yung mga mayayaman, bahala nga yung mga maiskinan. Yung mga pobre, bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam eh. Diba? Kasi pag hindi ma-regulate yung economy, pag hindi yan na-regulate, lalong maraming magiging pobre. Marami ang magiging mayaman, pero mas marami ang magiging pobre. So, ibig sabihin, yung mga mayayaman, dahil wala na po yung batas na sinusunod, with due respect, yung lagyan, hindi na nagtatakat yan, so lalong maghihirap ang taong bayan. Lalong yung mga mahihirap. So, yun ang pang-apat. Then, pang-lima, alam niyo, ang isang pinaka-importante na kuha po natin sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law at napirmahan natin ng Comprehensive Agreement ng Bangsamoro, kahit pa paano yung Islam, mas malaki tayong power ngayon na pwede natin paigtingin paano may turo natin yung Islam. Diba? Paano natin may turo yan? So pag natalo po tayo, at dito nga inumpisahan, with due respect, I respect the purest intention of those who are posing for the bill, na hati-hatiin nila ang MBSTE. Apat kasi ang nandyan sa MBSTE, yung basic education, higher education, technical education, madaris. Nasa basic, higher, technical, and madaris. Alam ba ninyo ang nasa batas? Organic, yan sa admin code, sa education code? Ang iniisip natin sa madaris, inumpisahan na natin, magkakaroon po side by side na division offices ang mga madaris. Kaya inumpisahan po na natin yung paggawa ng mga buildings para sa madaris education po natin. Malaki ang natin ito, programa po natin ito. Kasi alam natin, pang wala ang Islam sa atin, wala tayo. Buhay natin ito sa mundo na ito, napaka-itchy lang. Di ba? Lalo na po kami. Second Vice Chairman, Ali Sulaiman. We are at the last phase of our life, di ba? Although hindi sigurado yung bago ipinanganak, yun ang, minsan yung mas naunang mamamatay. But naturally, yung mga matatanda, mas madaling mamatayan, di ba? Kaya sa Manila, pabiro, yung mga babae doon, minsan sa atin na gusto namin yung tatlong M. Mayamang matanda, madaling mamatay. Yung apat na M. Mayamang matanda, madaling mamatay. Kaya pinipili nila kahit matanda, mayaman yan, yun gusto nila, di ba? So naturally, yung mas matatanda, mas mauna mamatayan, di ba? Kaya ang future natin, ang unang future natin, paano natin maipatayo ang Islam ng mapalakas natin ang Islam. Pangalawa, may governance tayo na tayo ang sarili, kahit na hindi kumpleto ang autonomy, pagbigyan tayo, na-exercise natin ito. Di ba? So yun ang ambition natin, yun ang talagang programa natin, ang dapat na isulong natin, di ba? Kaya, pag natalo po tayo, kasi dito sa Moro Islamic Liberation Front, sa United Bangsamoro Justice Party, inshallah, makagaranti tayo dito. Kasi pag sinabi mo ang Moro Islamic Liberation Front, pag sinabi mo yung BJP, ang basihan yan, although hindi natin pinag-usapan ng hayagan, pero Islam yan, di ba? So, siguro, with due respect sa other political parties, siguro ito lang ang meron sa Islam, yung United Bangsamoro Justice Party. Kaya pag natalo tayo ito, mangingibawa dyan secularism. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng secularism? Wala nang basihan niya kung anong gusto ng tao, may freedom, ayun ang gagawin. Di ba? Tingnan niyo, dito sa secular na philosophy, yung lalaki, babae, kinakasal yan, di ba? Pero inaatake nila ang polygamy, yung doya. Inaatake nila. Kasi sabi nila ito, immoral ito. Bakit isang lalaki mag-asawa ng 4
samantala yung babae mag-asawa, lalaki mag-asawa, tanggap nila yan. Yan ang isang ehemplo ng secularism. Wala nang basihan eh. May freedom, individual freedom. Kung anong gusto mo, walang pakialaman yan, di ba? Kaya pag hindi ko sinasabi na pag natalo tayo nito, wala nang magbumuslim. Pero mag-iba kung tayo ang humahawak sa farm, kaysa ibang humahawak na ang root nila, nationalism, maratabat, etc. Kaysa ito sa UBJP mahawak ng gobyerno natin sa farm dahil ito MILF rooted in Islam. UBJP rooted in Islam. At ang core na leadership ng MILF ay mga ulama. Hindi lang ulama halimbawa si Haji Murad. Pero hindi yan mag-decide na malalaking decision kung hindi ho nakonsulta yung mga ulama. Yung ibig sabihin, kahit na hindi siya ulama, pero Islamic pa rin ang ini-implement niya. Kaya, inshallah, kailangan natin magsikap. Paano tayo manalo? Of course, sa tulong ng Allah. Pangalawa, kailangan magsikap tayo. Pangatlo, huwag natin ibinta ang butante natin, di ba? Kasi pag bininta natin ang babalik yan, lahat na puno, kukunin nila, di ba? So huwag natin ibenta. Huwag natin ibenta ang ano. Kasi pag bininta natin ang boto natin, babalik, yung sinasabi ko, ang mangyayari sa atin, yung anim na sinasabi ko, na ganun ang mangyayari, Allahu alam. Kaya kailangan natin magsikap at pangalawa, kailangan mag-organize tayo kasi kahit na magsikap tayo, pag hindi naman tayo organize, hindi na rin magagawa po natin. Kaya we have to organize ourselves, klaro ang direksyon natin, may programa tayo, ini-implement natin ang programa natin, at hihingi tayo sa Allah na tulong kasi sa lahat naman ang mangyayari, lalong-lalo na yung hinahangad po natin, kahit anong pagsisikap natin, pag hindi nag-decision, Allah, hindi tutulong ang Allah. Maraming mangyayari sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.